Sa karugtong ng ating kwento, kinaumagahan habang tirik ang araw, nagsimula ng maglakbay ang tren na may ulo ni Gran Tourist kung saan sa loob nito ay mapayapa ang mga pasahero. Sa loob din nito ay nakasakay si King Jisok at si Yuna. Tahimik na pinagmamasdan ng dolphin sa harap nila. Nag-order ito ng isang bote ng sariwang tubig at nagtanong siya kung meron ba silang banibentang mga mackerel fillet. Nagtatanong sa isipan si King Jisok kung bakit ito paulit-ulit bumibili ng pagkain. Ramdam ng dolphin ang kaginhawaan habang umiinom ng sariwang tubig. At sinasabi niya na ang paligid ay sobrang tuyot. Nagsalita si King Jisok kung tapos na siyang kumain ay magsalita na ito ng ilang karagdagan tungkol sa reyna na kanilang paprotektahan. Nagtanong pa siya kung hindi ba ito ay isang boss monster na isa sa 6 na mga hari. Sumang-ayon naman ang dolphin at sinabi niyang ito ang kauna-unahang crisis na kinakaharap ng kanilang kaharian. Nainis naman si King Jisok sa ginagawa nitong pagbabasa sa mukha at sinabihan niya itong tigilan niya ang ginagawa niya dahil mababasa ang kanilang inuupuan. Pinaliwanag pa ng dolphin na ang kanilang kaharian na nakikita nila na kinokontrol ang pinakamalaking teritoryo ng ibang mundo, ang karagatan ng Otherworld, ay ang kanilang domain na kaharian. Gayunpaman, ang dahilan ng kanilang presensya ay mahina. Ito ay napakasimple dahil ang karagatan ay masyadong malawak. Bihira ang kanilang pakikipagtagpo sa mga user. Namuhay sila sa kapayapaan, ngunit biglang kamakailan lamang sa baybayin at sa dagat ay dumagsa ang mga user upang mangaso, dahil ito sa summer event. Sinabi ni Jisok na ang pangangaso sa kanila ay magbibigay ng 5 ulit na experience reward. Malungkot naman na nagtanong ang dolphin kung ganun ba iyon. Hindi na daw ito nakapagtataka na sinasabi ng lahat na ito ay napakadaling experience. Dagdag niya pa na ngayon ang mundo ay nasa kalagitnaan ng edad ng malalaking karagatan mula sa kanyang pagkabata, panahon na ng karagatan. Bumalik ang isang flashback kung saan nakita niya ang maraming barko na dumarating. Bigla namang may isang nilalang na nagsalita sa kanya na isa siyang duwag na nanunod lang. Pinatabi niya ito at sinabi niyang siya na ang bahala dito. Nagulat ang mga user na nakasakay sa mga barko sa kanilang nakikitang pag-angat ng tubig. Ang nilalang ay nagsabi sa mga ito na masyado silang mayayabang na user. Nagtanong pa ang nilalang kung bakit sila nagpangahas na umatake mula sa ibabaw ng karagatan. Hindi daw niya hahayaan ni isa sa kanila ang makatakas. Lumitaw ang 3 dambuhalang eel sa harap ng mga barko, napapatanong pa ang isang user kung ano ang mga ito. Ito ba ay mga halimaw? Ang nilalang ay tinatawag na Gonshi Ken na may danger level SSS. Agad umatake ang isang eel sa isang barko at dinurog ito. Nagsigawan ang mga user na tumakbo sila. Ang isa ay nagbiro na nasa tubig naman sila. Saan sila tatakbo? Natuwa naman ang dolphin at sinabihan niya si Gonshi Ken na maganda ang kanyang ginawa. Ngunit may isang figura na nakangisi habang nakatingin sa sitwasyon. Matapang itong humarap sa umaataking halimaw. Sinabi niya pa na ang isang barko ay hindi pwedeng tumigil sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay. Agad itong tumalon sa ere na nagbigay gulat sa halimaw pagkatapos nagsagawa ito ng pag-atake na tinawag na Water Dragon Wave. Nagpalabas siya ng kulay asul na tubig na mistulang malaking dragon na agad umatake sa malalaking halimaw. Nagkanda-pira-piraso ito at tumalsik na nagbigay gulat naman sa dolphin. Ang lalaking ito ay humakbang sa unahan ng barko at sinabi niya na para lang malaman nila, na sanay na siyang lumaban sa barko. Masyadong masama para sa kanila, halimaw ng karagatan. Ang lalaking ito ay si Peerless Swordsman Great Swordmaster na may SSS Plus tier. Natuwa ang ibang mga user at sinabi nila na ligtas na sila. Ito ay inaasahan nila mula sa isang max level SSS Plus tier na si Peerless Swordsman. Ngumisi ito at ibinalik ang kanyang espada sa likod. Mayabang niya pang sinabi na kung ang hari ng karagatan ay ganito lang din kalakas ay madi-disappoint siya. Ang isang user naman ay nagtanong sa kanyang katabi kung meron na bang nakakita sa hari ng karagatan kung ano ang itsura nito. Sagot ng katabi niya na wala pang nakakakita sa anyo nito, hindi daw ba? Sinabi naman ni Peerless Swordsman malamang na hindi. Parang kahit player ay hindi pa nakilala ng personal ang 6 na hari. Ang hari ng karagatan, na may 5 times na reward para sa mga sea monster,
na ang ibig sabihin ng pagtalo sa hari ng dagat ay magbibigay ng parehong experience na 5 ulit ng 6 na hari sa isa. Idineklara niya pang ang halimaw na iyon ay sa kanya. At huwag daw silang mag-isip tungkol sa pagnakaw nito. Sinabi niya pa sa kanyang isipan kung sino man ang huling tumama ay ang unang nagmamay-ari nito. Maaari din niyang nakawin ang huling hit, inulit niya pang sinabi na ang hari ng dagat ay sa kanya. Nang marinig ito ng Dolphin at kanyang mga kasama ay halos pinagpawisan sila sa takot. Bumalik na sa kasalukuyan kung saan sinasabi ng Dolphin, kung kasing lakas ng mga user ang swordsman na paulit-ulit na nagpapakita, kahit na ang kanilang reyna ay mahihirapang mabuhay. Ngunit, sinabi naman ni Doro na kung kailangan nito ng proteksyon, pumunta siya sa maling tao. Dahil ang kanyang master ay nagawa ng mag-hunted ng 2 sa 6 na hari. Siya ay isa ng karaniwang nangangaso sa 6 na hari. Sinabi ng Dolphin na iyon ang dahilan kaya siya pumunta. Nagtaka naman si King Jisok at nagtanong kung bakit. Sagot nito na napatunayan na ang lakas sa pagtalo sa 2 6 na mga hari at may kakayahan na ay welcome ang mga user, NPCs at mga halimaw. Kagaya ng sa kanilang pangkat. Tanging si King Jisok na may SSS Plus tier na user ay masisigurado ang kaligtasan ng kanilang reyna. Napatayo ang balahibo ni King Jisok sa kanyang narinig at sinabihan niya ito na siguradong mapapalaki niya ang mga tao. Pagkatapos nagtanong si King Jisok na ang ibig bang sabihin nito ay paprotektahan niya ang lahat ng mga uri ng isda. Hindi ito madali. Hindi naman sumang-ayon ang Dolphin at sinabi niyang kinakain nila ang isda. Nagulat si Doro at nagtanong kung talagang kinakain nito ang isda. Nagtanong naman si Yuna tungkol sa kanilang reyna, kung ito ba ay maganda. At ito ba ay hindi sekretong user. Sinabi ng Dolphin na syempre, siya ay may nakaumbok na kalamnan, malalaking palikpik, matatalas ng ngipin. Siya ay isa sa pinaka-nakakatakot na halimaw sa dagat. Nagulat si Yuna at napatanong kung halimaw ba ito sa mas halimaw. Natuwa si Yuna at napahawak sa batok at sinabi niyang nakuha niya na. Inisip niya pa na hindi ito Prinsesang Serena. Nag-abiso ang train na paparating na sila sa Yanyan Beach Station. Maghanda sila ng maaga at malapit na silang dumating. Natuwa naman si King Jisok at sinabi niyang malapit na sila. Nalipat ang eksena sa Yanyan Beach. Natuwa si King Jisok sa kanyang nakikita sa paligid at sinabi niya na ito pala ang Yanyan Beach. Sinabi naman ni Yuna, na pakiramdam niya na parang dumating talaga sila sa beach. Nagtanong si King Jisok kung bakit maraming tao. Sinabi ni Doro na dahil ito ang pinakamalapit na beach sa karagatan mula sa starting square, nagsisilbi itong atraksyon panturista at bilang isang uri ng pasukan sa dungeon. Natuwa naman si Jisok nang nilagyan ng bulaklak sa ulo ang kanyang alagang tuta. Ang naglagay nito ay ang matandang si Kim, masaya pa nitong welcome si King Jisok sa Yanyan Beach. Nainis naman si Doro at sinabihan niya ito na masyadong seryoso. Tinanong ni King Jisok kung kamusta ang ginagawa nito. Sinabi niya pa na ang istasyon na binuo nito ay kahanga-hanga. Ito ay inaasahan mula sa duwende. Sinabi ni Oldman na ang lahat ng ito ay salamat sa suporta ni King Jisok. Dahil sinabi naman nito na malaya siyang i-extend ang linya, kaya gumawa siya ng landas papunta rito para sa mga taong gustong pumunta sa dagat. Natuwa naman si Yuna at tinanong si King Jisok kung inaasahan niya ba ang event na ito. Pinatitigil naman siya ni King Jisok at sinabi niya kay Oldman na maganda ang ginawa nito. Sinabihan niya pa ito na bumalik na sa minahan at magpahinga. Hindi naman sumang-ayon ang matanda. Hindi daw siya aalis dahil mahal niya ang dagat. Ngunit sinabi ni Doro na siya ang minekeeper. Tinanong naman ni King Jisok ang matanda kung papunta sila sa Sea Dungeon. Kailangan ba nilang pumunta sa matandang dagat? Ang sagot ng matanda ay hindi. May mga tiyak na paglitaw ng halimaw na lugar. Maaari daw niya siyang gabayan sa launch point. Bigla naman nitong tinuro ang penguin at tinanong kung mabubuhay ba itong kaibigan nila doon. Nagtaka si King Jisok at nagtanong kung anong ibig sabihin nito. Sagot ng matanda na ang landas ng dungeon ay masikip dahil sa mga user na nangangaso ng sea monster. Sa katunayan kahit na dito, kanina pa masama ang tingin ng mga user sa kanya.
Nang inag sa takot ang dolphin sa nakikita niyang masamang tingin sa kanya ng mga tao. Nalipat ang eksena sa Beast Den. 10-stage course, isang dungeon sa beach sa harap ng Yanyan Beach, kung saan may isang halimaw na nag-aapoy ang kanyang mga sungay habang sumisigaw. Ito ay Yajikwong, ang boss ng Beast Den na may danger level SS. Nagpapakawala ito ng malakas na pag-atake ng apoy sa mga user kung saan nagsisigawan ang mga ito na tumakas dahil hindi nila kakayanin ito. Ngunit, may biglang 5 figura ang tumalon papunta doon at sumigaw ang isa na ibagsak ang tulay habang inaatake ng dalawa ang paa ng halimaw. Pumorma ang dalawang ito na kilala bilang si Seiya Lancer na may antas 715 STR at ang isa naman na may maskara ay si Great Sword Gun na may antas 742 STR. Sa himpapawid naman ay nagpakawala ng malakas na pagsabog si Babidi habang nasa likod nito ay sumisigaw na manatili silang malapit, labas pa ang dila nito habang tumatawa. Sinabihan naman siya ni BBD na huwag maangas at baka siya ay mahulog. Bigla namang nagpakawala ng isang palaso at mabilis itong lumilipad at tumama sa halimaw at nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kamay nito. Tumawa pa ito at sinabi niya, hindi siya makapumiglas bago man lang makalabas sa karagatan. Ito ay si Miss Hawk Grand Archer na may antas 770, isang STR. Natuwa naman ang ibang mga alagad dahil dumating ang alliance leader nila. Mayabang pang tumawa si Miss Hawk habang ang lahat ay naghahanda na sa pag-atake. Sinabi niya pa na ang lahat ay nagtatrabaho ng mahirap upang tumaas ang antas. Ang event na ito ay perfectong opportunity upang ibalik ang reputasyon ng World Alliance. Sinabi niya pa na kailangan nilang makalapit sa distansya ng isang SSS Plus tier na user na kagaya ni King Ji-sok. Bago pa man siya makasigaw na ang lahat ay magbigay ng kanilang buong atake. Ang kamay ng halimaw ay halos malapit na sa kanya na kanyang ikinagulat. Sa lakas ng hampas nito ay halos silang lahat ay tumalsik. Nag-alala ang kanilang mga alagad at tinatawag ang kanilang boss. Habang nanghihina at nakahandusay sa buhangin, hindi sila makapaniwala na kahit na ang SS class na halimaw ay ganito kahirap talunin. Umungol ang halimaw habang lumalapit kay Miss Hawk. Halos natakot siya. Bumungad sa kanya ang halimaw na mayroong namumulang mga mata habang bumubula ang bibig nito. Sinabi pa ni Miss Hawk na ito ay masama. Nagsimula ng gumalaw ang halimaw at aatakihin siya. Ngunit bago pa man siya tamaan, ay biglang may nagsalita na ngayon na ang oras. At sinigaw nito ang Bloody Needles. Nagkanda pira-piraso ang halimaw sa pagsabog ng malalaking pulang kristal sa katawan nito, na nagbigay gulat sa grupo ng World Alliance. Napatulala si Miss Hawk sa kanyang nakikita sa ere kung saan lumilipad si King Ji-sok sa harap ng nawasak na halimaw. Paglipad nito sa buhangin bahagyang namula ang pisngi ni Miss Hawk at nagulat, nagtanong si King Ji-sok sa kanya kung okay lang siya. Dahil sa maangas na poster ni King Ji-sok ay halos hindi makapagsalita si Miss Hawk sa kanyang nakikita. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata. Abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga videos.